bago daw natin pag-usapan yung pagiging kumpleto natin sa Panginoong Jesus, peace in the midst of trials. Ibinigay niya na ng Lord sa atin yung all out niyang pag-ibig, di po ba? So, dun po sa ating key verse sa month na ito, or dun po sa chapter ng John 16, or John chapter 16, kung babasahin po natin yon, nandun po na sinabi ng Panginoong Yesus na siya ay mawawala na sa kanilang piling. Physically. Pero, hindi sila iiwanan ng walang helper or advocate. So, sino po yun? The Holy Spirit. So, sinabi rin dito ng Panginoong Yesus kung ano yung magiging work ng Holy Spirit. Sinabi rin dito ng Panginoong Yesus, doon sa last verse ng chapter 16, I have told you all this so that you may have peace in me. Here on earth you will have many trials and sorrows, but take heart because I have overcome the world. Trials, troubles, persecutions, testing of faith, circumstances, sorrows, pain. Gusto niyo na ba ito? Gusto ba natin to? Pero mga kapatid, lahat po ito parte ng buhay natin. Parte na to ng buhay ng isang tao. Lalo't higit ang mananampalataya ng Panginoong Yesus. Ano ba yan? Kung kailan ako nalapit sa Lord, kung kailan ako nakakilala, parang mas maraming problema. We are not exempted with all of this, mga kapatid. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka exempted. But, because we know Jesus, we have Jesus. We have peace. Naniniwala po ba tayo doon, mga kapatid? So, in the midst of trials, ano yung dapat nating gawin? Kasi ang sabi ng Panginoong Jesus, hanggat nandito ka sa lupa or dito sa mundo, you will have many trials and sorrows. Pero wag daw tayong panghinaan or masiraan ng loob. Kasi siya, napagtagumpayan niya na ang mundo. So first thing, sabihin mo sa katabi mo, makinig ka, ha? Huwag kang, huwag kang kikindat-kindat sa akin mamaya, ha? Number 1, have peace in Jesus Christ. Anong sabi sa Proverbs chapter 3 verses 5 to 6? Trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. Seek His will in all you do, and He will show you which path to take. Kapag buo ang pagtitiwala mo, kinakabahan ka pa ba? Kapag buo ang tiwala mo, nababagabag ka pa. If you trust with all your heart, natatakot ka pa. Sabi ng Lord, trust in the Lord with all your heart. Ang mga tao, mga kapatid, mahirap na nga ang sitwasyon, mahirap na nga yung problema na kinakaharap, mas lalo pang pinapahirap. Bakit? Because we depending on our own understanding. Bakit ko ba kasi ito nararanasan? Napakarami namang masasamang tao sa mundo, bakit ako pa? So mas lalo mo pinapasakitan ng sarili mo, kapatid. At anong sabi po dyan? Seek His will in all you do, and He will show you which path to take. So, kapag po tayo ay nababagabag or natatakot or in the midst of trials, hindi natin usually alam ang gagawin natin. At hindi natin siyempre control yung problema na yun or sitwasyon na yun. Kaya po, hindi natin alam or naubusan tayo ng paraan.
Kaya nga sabi ng Lord, seek His will in all you do, and He will show you which path to take. Sasabihin ng Lord kung anong gagawin natin. So mga kapatid, kapag ganito yung pangako sa'yo, may kapayapaan po ba tayo? Yes. Kaya, oo kapatid, kaya mong magkaroon ng kapayapaan sa puso at isipan mo in the midst of trials. In whom? In Jesus Christ. At ano pong sabi sa Isaiah 41 verse 10, don't be afraid, for I am with you. Don't be discouraged, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will hold you up with my victorious right hand. Tanong, pag natatakot ka, tapos hinawakan ng mahal mo ang iyong kamay. Alamig na kamay ko. Anong mararamdaman mo? Hinawakan ng isang taong pinagkakatiwalaan mo ang iyong mga kamay. Lalakas ba yung loob mo? Usually, siyempre, no? Kasi alam mo sa sarili mo or pinakita nung tao na yon na nandyan lang siya. Kasama mo. So, ganun ang Lord. Sabi niya, huwag kang matakot kasi kasama mo ako. Huwag kang panghinaang ng loob kasi Diyos mo ako. So kung kilala natin ang Lord, alam mo kung ano yung kaya niyang gawin. Kung malaki yung problema mo, hindi ba't may pinakamalaki kang Diyos? At sabi po dyan, I will strengthen you and help you. I will hold you up with my victorious right hand. Mga kapatid, ang Diyos natin ay mananagumpay. Victorious God. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, wala na, lugmok na ako dito. Dito na lang ako. Grabe naman yung problema ng Lord. Patong-patong, parang di na ako makaahon. In the midst of trial, yes kapatid, you can have peace in Jesus Christ. Sabi po sa Exodus 14, verse 14, the Lord Himself will fight for you. Just stay calm. Sabihin mo sa kapatid mo, relax ka lang, kapatid. Relax ka lang. Problema lang yan. Kaya natin yan, or kaya mo yan. Kaya ng Lord yan sa buhay mo. Diba? Si Lord daw yung lalaban para sa'yo. Ngayon, kapatid, kung may kaaway ka, si Lord ang lalaban para sa akin. Pero syempre, dapat sa sarili mo na lang naman sabi, Lord, diba, the vengeance is mine. Diba? Ang nakakatakot kasi doon, yung mga tao na kumakalaban sa atin. Pero hindi naman po sana. Kasi syempre, mapapansin nyo ba mga kapatid na iba kasi gumanti ang Lord. Diba? Kaya, ipagpe-pray dapat natin yung nagpo-persecute sa atin. Diba? Kasi alam natin kung sino yung Diyos natin eh. Kilala natin kung sino yung Ama natin. Diba? Huwag kayo. Sabi ka. Sa James chapter 1 verse 2, Dear brothers and sisters, when troubles of any kind come your way, anong sabi? Pakibasa nga po ng malakas. Come your way. Consider it an opportunity for great joy. Lord, magagalak pa kami sa gitna ng pagsubok, ng malaking problema. Hindi ba mga kapatid, kapag may pagsubok tayo sa buhay, doon natin nararanasan yung pangako ng Panginoon. Pag nangailangan ka, ano yung pangako ng Lord? I will provide. Pag nagkasala ka, malulugmok ka na ba? Hindi. Kasi sabi ng Lord, if you confess your sin, I am just faithful and just to forgive you
and I will cleanse you from all the wickedness. Kaya nga mga kapatid, opo, kaya natin magkaroon ng kapayapaan at mapalitan nyo ng great joy in the midst of trial. Kasi doon natin po nararanasan ang kapangyarihan, ang katapatan at kadakilaan ng ating Panginoon. Kaya sabi po sa Philippians chapter 4 verses 6 to 7, don't worry about anything. Instead, pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done. Then you will experience God's peace which exceeds anything we can understand. His peace will guard your hearts and minds as you live in Christ Jesus. Kapatid, kailan ka ba binigo ng Panginoon? Kailan po ba tayo binigo ng Lord na pag hiniling po nating, Lord, matutulog ako. May pasok pa ako mamayang gabi. Pero nasa ICU ang aking ama. Kaya mo matulog? Yes, you can. Because in the midst of trials, in Jesus Christ, we have peace. Number 2, face the trials. So mga kapatid, tanong, sino sa atin ang mahilig tumakbo or takbuhan ang problema? In denial. Ayaw ng responsibilidad, ayaw harapin ang consequences. Face the trial. Some of us wanted to escape, mga kapatid, di ba? And don't want to face the problems. But remember, God will give us strength, way, wisdom to face the hardship or trial. Anong sabi natin kanina? Ano yung inaawit natin kanina? Waymaker. So ano pong sabi sa 1 Peter chapter 4 verse 12? Dear friends, don't be surprised at the fiery trials you are going through, as if something strange were happening to you. Sabihin mo sa katabi mo, huwag ka nang magtaka, sis. Huwag ka nang magtaka, bro. Kung may kinakaharap kang problema. Kasi yan ang sabi ng Panginoong Hesus sa mga disciples niya, di ba? In this world, you have many. You will have many trials and sorrows. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13, the temptations in your life are no different from what others experience. And God is faithful. He will not allow the temptation to be more than you can stand. When you are tempted, He will show you a way out so that you can endure. Lagi po ba nating naririnig na hindi ka bibigyan ng problema nang hindi mo kaya? Akala natin mga kapatid, malaki na yung problemang kinakaharap natin. Pero kung mausap po tayo ng ibang tao, mas malaki pa rin pala yung problema nila kesa sa kinakaharap natin. Kung mausap po tayo ng iba, nalagpasan na pala nila yung pinagdaraanan pa lang po natin. And sabi po, He will show you a way out so that you can endure. Kaya wag po natin takbuhan ng problema, mga kapatid. Harapin natin. Sa 2 Corinthians chapter 12 verse 10, that's why I take pleasure in my weaknesses and in the insults, hardships, persecutions, and troubles that I suffer for Christ. For when I am weak, then I am strong. Ito rin yung isang dahilan kung bakit dapat magkaroon tayo ng great joy in the midst of trials. Bakit, mga kapatid? Kasi sa mga oras or panahon na mahina tayo, we humble ourselves, di ba? We surrender everything sa Panginoon. At doon na lang natin sinasabi sa Lord, Lord, kailangan pala kita.
Kasi aminin man natin o sa hindi, mga kapatid, ang mga tao, kung kailan may sakit, kung kailan may problema, saka lang po tayo nakakaalala sa Panginoon. Pero mostly, most of us, pag okay ang buhay, wala, forget na si Lord. Ginughost na natin si Lord. Sabi nga na sa mga lovers, di ba? Romans 8:18, yet what we suffer now is nothing compared to the glory He will reveal to us later. Yung kaluwalhatian ng Panginoon or kaluwalhatian din po na mararanasan ng lahat ng mga nananampalataya sa Kanya. Nothing compared po yon ating mga suffering, mga kapatid. And the number 3, kalbitin mo yung katabi mo, gising ka pa ba? Okay, number 3, be an overcomer. Sabihin mo sa katabi mo, be an overcomer. Kasi mga kapatid, tribulations may come, but victory is assured. Diba? It's faith in Jesus that overcomes the world. Amen po ba? Yes, it's our faith in Jesus that overcomes the world. Ano pong sabi sa James chapter 1 verses 3 to 4? For you know that when your faith is tested, your endurance has a chance to grow. So let it grow. For when your endurance is fully developed, you will be perfect and complete, needing nothing. Mga kapatid, pag tayo po ay dumaraan sa mga pagsubok, or in the testing of our faith, mga kapatid, siyempre nandoon na tayo yung mas nagiging matatag. Magdududa ka pa ba? Ang katapatan niya ay subok na. James 1:12, God blesses those who patiently endure testing and temptation. Afterward, they will receive the crown of life that God has promised to those who love Him. Naisip niyo bang puputungan kayo ng crown ng Panginoon? Naisip po ba natin yun, mga kapatid? Kaya nga po sabi, let us patiently endure all the testing and temptation. At sabi po sa 1 Peter chapter 5 verse 10, in His kindness, God called you to share in His eternal glory by means of Christ Jesus. Kaya po ang pangako, so after you have suffered a little while, He will ask, ano po? He will restore, support, and strengthen you. And He will place you on a firm foundation. So napapansin po ba natin, habang lumalalim tayo sa Panginoon, habang tumatagal tayo sa ating buhay bilang Kristiyano, habang mas lumalapit tayo sa Panginoon, nandun na patindi rin ng patindi. Ibang level din, nagle-level up din yung testing sa atin, mga kapatid. So let us all be prepared. Pero ang sabi ng Lord, after you have suffered a little while, I will restore, support, and strengthen you. And I will place you on a firm foundation. Ano ba yung foundation? Sino ba yung foundation natin na kailanman ay hindi mabubuwag? Our Lord and Savior, Jesus Christ. Kaya, yes, kapatid, we are complete in Christ. And we can have the peace even in the midst of trials. Kaya po, ang sabi sa conclusion, sa Psalms 52 verse 22, give your burdens to the Lord and He will take care of you. He will not permit the godly to sleep and fall.
Ang sarap ng pangako ng Lord, ano? At sabi po sa John 14 verse 27, I am leaving you with a gift, peace of mind and heart. And the peace I give is a gift the world cannot give. So don't be troubled or afraid. Sige po mga kapatid, tayo po yumuko at manalangin. Aming Diyos na balat mapangyarihan sa lahat. Panginoon, lubusan po kami nagpapasalamat, Panginoon. Lubos-lubos kami nagpapasalamat, Father God, for your word today, O Lord. Tunay nga, Panginoon, na sinabi na rin po ng aming Panginoong Jesus that in this world, in this fallen world, we will have many sorrows, trials, persecutions, tribulations, pain, testing of faith. Ngunit salamat, Panginoon, dahil every day, Lord, na kailangan namin, nire-remind mo kami, Panginoon. Salamat sa patuloy mong pagpapaalala ng iyong mga salita sa amin, Panginoon ko, na nagbibigay sa amin ng kalakasan, Lord. Na nagbibigay po sa amin ng courage, O God, na magpatuloy. Thank you, O Lord, for your faithfulness in our lives. Thank you for strengthening us. Salamat, Panginoon, dahil kaya namin magkaroon ng kapayapaan. Nagkakaroon po kami ng kapayapaan kahit kaliwat kanan yung problema, Panginoon. Dahil kilala ka namin. Dahil meron kaming Jesus sa buhay namin. And thank you, Lord God, dahil pinaalala mo rin po sa amin na dapat naming harapin ang bawat pagsubok with a confidence in you alone. And thank you so much, Lord, because you are victorious, God. You overcame the world, Lord. Kaya yun din ang nais mo sa amin bilang yung mga anak. Be an overcomer, mga kapatid. Be a victor. Isang mananagumpay. Kaya, Panginoon, pipiliin namin na hindi mag-alala, na hindi matakot, na hindi mag-alinlangan, Panginoon, sa tuwing kakaharap kami ng problema. Bagkus, Lord, we come closer to you, Lord. We will meditate your word, Lord God, more and more, Lord. We will seek you more and more. Sa ganun, Panginoon, patuloy na maging victorious kami and the overcomer, Lord. We thank you, Lord. We praise you, Lord God. At salamat sa buhay ng mga kapatid ko narito, Lord God. Thank you, Father God, for their ears and their hearts, Panginoon, na nakinig. At alam ko pong handang sumunod sa iyong mga salita, Lord God. We thank you, Lord. We praise you. We glorify your name. In Jesus' powerful name we pray. Amen. Amen.